In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat. Kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga eskreba at mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Tinanong nila ito upang subukin siya. Nang may sumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito. Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, Hindi rin kita paparusahan. Humayo ka at wag nang magkasala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko at sa unang pagbasa sa Daniel, sa ating mga pagbasa ngayon, makikita natin ang awa at katarungan ng Diyos sa gitna ng kasalanan at pagsubok. Ang pagpapatawad ng Diyos at ang ating pagtugon. Sa Ebanghelyo, dinala ng mga pariseo at eskriba ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid upang subukin si Jesus. Ayon sa batas ni Moises, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Subalit hindi nagpadala si Jesus sa bitag ng mga pariseo. Sa halip, pinakita niya na ang lahat ay makasalanan at nangangailangan ng awa. Ang kanyang pahayag na sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya ay nagpapakita na ang tunay na hustisya ng Diyos ay lagi may kasamang awa. Ang sagot ni Jesus sa babae, hindi rin kita paparurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Ay isang paanyaya sa pagbabago. Hindi niya kinukonsinti ang kasalanan. Ngunit binibigyan niya ang makasalanan ng pagkakataong magbagong buhay. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Daniel, makikita naman natin kung paano iniligtas ng Diyos si Susana mula sa maling paratang ng matatandang hukom. Ang pagkilos ni Daniel upang ipagtanggol ang inosente ay nagpapakita ng tunay na katarungan ng Diyos. Hindi ito lumulubog sa kasamaan, kundi nagtataguyod ng katotohanan. Ang ating panalangin at pagtugon bilang simbahan. Sa panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na magnilay kung paano natin tinatanggap ang Diyos at paano tayo lumalago
sa awa at pagbabagong loob. Hinihiling natin ang kagalingan ni Santo Papa Francisco, Obispo Jose Bantolo at Padre Vicente Gomez kasama ang lahat na may karamdaman. Pinagdarasal din natin ang ating sarili upang matuto tayong tunay magpatawad at magbalik loob sa Diyos. Tinatanggap natin ang hamon ng Kwaresma na suriin ang ating puso, humingi ng tawad at magsimula muli sa biyaya ng Diyos. Sa huli, tayo rin ay tinatawag na maging instrumento ng awa at katarungan ng Diyos. Hindi upang humusga, kundi upang tumulong sa pagbabagong loob ng ating kapwa. Tayo ba ay handang tumugon sa habag ng Diyos at ialay ang ating sarili sa tunay na pagbabago? Ang ating mga referensya ay nagmula sa Catechism of the Catholic Church 1847 to 1848, ukol sa awa ng Diyos at tunay na pagsisisi. Gaudium et Spes 27, sa pagtuturo ng simbahan sa hustisya at dignidad ng tao. Misericordiae Vultus, Vol of Benediction of Extraordinary Jubilee of Mercy ni Pope Francis, ang kahalagahan ng awa sa ating buhay. Pagpalain dawa tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ngayong Kwaresma. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ng minsay ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anong mga espiritu ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naaway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless. Today's Monday.